kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Nobya ni Ramjen Revilla na si Janelle Manahan nakalabas na ng ospital at mahigpit na binabantayan sa isang safe house. Janelle, may mensahe sa pamilya ni Ramjen. Hindi ko po alam yung nararamdaman ko talaga ngayon eh. Ngayon po talaga nagsisink in lahat. Umano'y kanang kamay ng mastermind sa pagpatay kay Ramjen na si Ryan Pastera. No show sa kanyang preliminary investigation. Pero paglanta ni Pastera para panumpaan ang kanyang counter affidavit, tiniyak ng kanyang abogado. Dating Pangulong Gloria Arroyo hindi raw nabigyan ng pagkakataong masagot ang paratang bago sinampahan ng kasong electoral sabotage. Ayon sa kanyang abogadong sumalang sa oral arguments sa Korte Suprema. Sa pagdinig naman ng Senado, consultant ni dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. idiniin si Congresswoman Arroyo sa umano'y daya noong 2007 elections. Singil sa text, magiging 80 sentimo na lang simula bukas. 5-organ concert sa Manila Cathedral, may temang pamasko. Ilang programa at personalidad ng GMA7 at GMA News TV, wagi sa 2011 Golden Screen TV Awards. Isang buwan matapos ang pamamaril sa kanila ng nobyong si Ramjen Revilla, nakalabas na ng ospital si Janelle Manahan at ngayon nasa isang safe house na. At kasabay ng kanyang paghahanap ng hustisya para kay Ramjen, may mensahe rin si Janelle sa pamilya ng kanyang nobyo. Saksi si Ian Cruz. Sana po tulungan po nila akong mahanap yung hustisya para kay Ramjen. Ang napasang na nobyong si Ramjen Revilla pa rin ang nasa isip ni Janelle Manahan nang i-discharge siya sa Asian Hospital and Medical Center sa Muntinlupa City isang buwan matapos mangyari pamamaril sa kanya at kay Ramjen. Kasabay nito, nagpaabot siya ng pasasalamat sa publiko. Gusto ko po magpasalamat sa lahat ng nagdasal, saka sa lahat po ng sumusuporta po para po sa justice. Hanggang kanina, hirap pa rin magsalita si Janelle. Nagpapagaling pa rin kasi siya matapos operahan para sa tama ng bala sa ilalim ng kanyang kaliwang mata na tumagos sa kanang panga. Ang gusto raw niya sa ngayon ay magpahinga, pero may tiniyak din siya bago lumisan. Asahan po nila yung help ko through seeking the truth and justice. Pero gusto ko lang po talaga magpasalamat sa lahat po ng sa fast recovery ko. Important sa case. And lalo na testimony niya, lalo niya yung account niya nung insidente. We hope na nakapag-recover na siya at masabi niya na lahat ang mga nangyari. Sa Biyernes, sisikapin daw ni Janelle na personal na makapunta sa Piskalya ng Parañaque para ibigay ang kanyang salaysay. She wants to have this done. No more delays, so we will try our best to have her sworn statement submitted by Friday. Nais din ng kanyang mga abogado na mapasailalim siya sa Witness Protection Program. Ilang taon nang nakasama ni Janelle ang pamilya ni Ramjen at kanina tinanong ko siya kung ano ang kanyang nararamdaman tungkol sa kanila na naging bahagi na rin ng kanyang buhay. Galit ko sa kanila, Janelle. Hindi ko po alam yung nararamdaman ko talaga ngayon eh. Ngayon po talaga nagsisink in lahat. Hindi ko po alam kung ano yung nafe-feel ko. Todo gwardyado si Janelle ng Muntinlupa at Parañaque Police sa kanyang pag-alis sa ospital hanggang makarating sa safe house. Ako si Ian Cruz sa inyong saksi. Hindi naman sumipot sa preliminary investigation ang itinuturong kanang kamay ng umano'y mastermind sa pagpatay kay Ramjen Revilla na si Ryan Pastera. Pero ayon sa abogado ni Pastera, lalantad din ang kanyang kliyente sa susunod na linggo para panumpaan ang kanyang counter affidavit. Saksi si Salima Refran. Si Ryan Pastera alias Brian ang tinuturong ugnayan daw ng mga suspect na sina RJ at Mara Bautista sa mga di umano'y hard killer para sa pagpaslang sa aktor na si Ramjen Revilla. No show sa kanyang preliminary investigation kanina.
Pero pagtitiyak ng kanyang abogado, lulutang daw sa tamang panahon si Pastera para linisin ang kanyang pangalan. Si Ryan po ay Hindi po nagtatago. Hindi siya nagtatago. Hindi. Handa po siyang lumabas. Yes, we will present him at the right time. Asahan daw yan sa Desyembre 8 kung kailan personal daw na panunumpaan ni Pastera ang kanyang kontra sa laysay. So we maintain that Ryan is innocent of the charges imputed against him. So we will be submitting the counter affidavit of Ryan. Si Pastera ang tinuturong tagagawa umano sa mga inuutos ng mga mastermind sa krimen na kinilala ng suspect na si Glyza Vizda at ang testigong si Sheridan Empat bilang sina RJ, Mara at Gail Bautista at asawa ni Gail na si Hiro Furiyama. Maganda dahil malalaman natin sa kanya na baka sa testimony niya may karagdagang impormasyon na makakabuo sa istorya namin. Nananatili pa ring suspect ang turing kina Vizda at sa karelasyon umano niyang si Norwin de la Cruz ayon sa Task Force Ramjen sa kabila ng kagustuhan ng kanilang kampo na gawin silang state witness. Ang kanilang alibay lang at ang alibay ay weakest defense ng isang akusado. Between alibay and positive identification ng witness against the suspect, positive identification ang nagpre-prevail over alibay. Inaasa magsusumite ng rejoinder ang kampo ni Vizda de la Cruz bilang sagot sa task force. Ako si Salima Rafran, ang inyong saksi. Samantala, isang miyembro umano ng tinaguriang Valle Verde Carnapping Group ang naaresto ng mga otoridad matapos ang halos 1 linggong surveillance operation. At sa pagdakip sa suspect, nabulgar na rin ang kanilang bagong modus. May saksi exclusive si Emil Sumangil. Napasakamay na ng mga otoridad si Mark Bitanga alias Federico Ballesteros Laurel, ang 35 anyos na residente ng exclusive subdivision na Corinthian Gardens sa Quezon City na wanted sa mga kasong theft at paglabag sa anti-carnapping law. Sa safe house umano nito sa Camarin, Caloocan, nadakip ng CIDG Quezon City si Bitanga matapos ang halos 1 linggong surveillance operation. Na-recover mula sa kanyang 2 milyong pisong maroon na Volvo XC50 na ito na itinimbre sa pulisya ng nakaw noong Abril. Sa investigasyon, lumabas na tinangay ni Bitanga ang SUV mula sa isang negosyante sa La Vista Subdivision, Quezon City kung saan siya nagtrabaho bilang family driver. Batay sa complaint ng biktima, kinuha muna ni Bitanga ang loob ng amo bago naglaho kasama ng Volvo. After 5 days employed as family driver, he ran away with the vehicle. Ibang-iba raw ang modus na ito sa sapilitang pag-aagaw ng sasakyan ng organized crime group kung saan dati umano kabilang si Bitanga. We believe na part siya nung remnants nung mga dating tinatawag nating Valle Verde carnapping group. Nang ma-recover ng pulisya, iba na raw sa original na plaka ng Volvo at nakarehistro na sa pangalan ng suspect. Pero nang i-verify ng CIDG ang papeles ng sasakyan, lumitaw na kinopya at pinirata ang certificate of registration at plaka nito mula sa isa pang Volvo na pareho ang kulay at modelo na lehitimong nakarehistro sa LTO. Dahil naparehistro kahit hot car na, may hinala ang CIDG. Definitely, meron siyang mga kaibigan na nasa loob ng agencies na nagre-register ng sasakyan na to. Pero itinanggi ito sa akin ni Bitanga. Meron lang akong nakaalitan, pero hindi ho totoo yan. Nakuha rin mula sa suspect ang mga peking NBI clearance at driver's license ni Bitanga na sinasabing ginamit niya ng mga apply bilang family driver. Ngayong nadiskubre ng CIDG ang bagong modus na ito, may mahigpit silang paalala sa publiko. Sa mga naghahanap ng driver, hindi po pagiging batayan yung NBI clearance, police clearance lamang sa pagkuha ng driver. Dapat po i-background check nyo kung mas maganda kung may mga references, endorsement from your friends. Emil Sumangil ang inyong saksi.